Pagkatapos po maghari si Jose, yung anak po ni Jacob sa aklat ng Genesis, ang sabi po ng Biblia, nung siya po ay naghari sa lugar ng Egypt, may mga nakalipas po ng mga ilang taon to the point where may mga itinalaga ng mga ibang faraon na hindi po nakakilala kay Yahweh. At dahil po dito, nagkaroon po ng isang mentalidad ang mga taga-Egypto na iniisip po nila na dahil po dumadami po ang mga Israelita sa Egypt, na maari ang mga taga-Egypto ay sasakupin na po nila at sila na po ang maghahari sa Egypt at aalisin na po nila yung mga taga-Egypto. Dahil po dito, ang sabi po na salita po ng Diyos, minalupitan ng mga taga-Egypto ang mga Israelita. At ginawa po nila mga alipin ng mga Hudyo to the point that they were brutally tormented, brutally used as slaves for many hundreds of years. Pero dahil po sa katapatan po ng Diyos kay Abraham, at dahil po sa katapatan po ng Diyos kay Isaac at kay Jacob, hindi po niya kinalamutan ang kanyang kasunduan at pangako na ibinigay sa kanila. Sa gayon, narinig po ng Diyos ang daing ng mga Israelita nung sila po ay mga inalipin ng mga taga-Egypto. At dahil po dito, itinalaga ng Diyos ang isang lingkod ng Diyos na ang pangalan po ay Moises. Ginamit po si Moises upang mailabas ang mga Israelita mula po sa Egypto, upang madala po sila dun sa promised land na kung tawagin. Pero dahil po sa pagkakasala din po ni Moises, siya rin po mismo ay hindi rin nakapasok into the promised land. At dahil siya po ay namatay at the age of 120 years old, bago po siya namatay, na isulat po nila ang aklat ng Deuteronomy upang magbigay ng paalala at instruction sa mga Israelita bago po sila pumasok into the promised land. At nung siya na po ay namatay, ang sabi ng Biblia, inilibing ng Diyos si Moises. At walang nakaalam kung saan po siya nakalibing, kundi ang Diyos lamang. Pero bago po makapasok ang mga Israelita sa promised land, may itinalaga ang Diyos na isang mamumuno sa kanila na ang pangalan po ay si Josue. At ang ibig sabihin po ng pangalan po ni Josue is, salvation is of Yahweh. Salvation belongs to God. Or Yahweh saves sa isang literal na salin. At yung Hebrew word na Josue, kung isasalin po yan sa wikang Griego, ay katumbas ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung Yeshua sa Hebrew is the equivalent of the Greek word Iesu, which means Jesus, which means God saves. Pero bago po gawin ni Joshua ang kanyang gampanin, 3 beses kinausap po ni Yahweh si Josue with 3 emphasized words na paulit-ulit po niya sinabi again ng 3 beses sa lingkod ng Diyos. At yan po ay makikita sa talatang 6. Magpakatatag ka at magpakatapang. And then in verse 7, basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. At sa kahulian sa talata 9, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. The question might be, bakit sinabi po ng Diyos kay Josue na kailangan po niya magpalakas sa Panginoon? O yung sinabi po dito, magpakatatag ka at magpakatapang. Dahil ang kanyang gampanin at tungkulin bilang yung panibagong mamumuno sa mga Israelita ay hindi madali. Dadaan po sila sa ilog ng Jordan. Makakaharap po sila ng mga tao that live in Jericho. Makakaranas po sila ng mga tao na magdanakaw at maraming madadamay dahil po sa pagdanakaw ng isang tao na pangalan po niya was Achan. Pero hindi lang po yun. Ang sabi po ng Diyos kay Josue, ito ang iuutos mo sa mga tao na iyong pinamumunuan. Ang lahat ng mga Kananeo ay papatayin ninyo. Aalisin niyo sila sa lugar na ibibigay ko sa inyo. Sapagkat kung hindi, magiging makamundo ang mga Israelita. Pero dahil po sa katigasan ng ulo ng mga tao na inaaralan
at we could even say nililid ni Josue, hindi po ito isang madaling gampanin. Biro mo, may mga tao na nagdanakaw, may mga tao that will bring discouragement to others. Ang Diyos mismo ang nagsabi, this land will be yours. Pero dahil natakot ang mga iba, they brought discouragement to the people. Habang meron naman, hindi lang po sila nagdanakaw, pero they are doubting the call of God, na ubusin po ang mga Kananeo. At dahil po dito, sinabi ni Yahweh kay Josue, magpakalakas ka, maging matatag ka sa Panginoon. Pero ang rason kung bakit po kailangan maging matatag po si Josue, ay makikita rin po sa tatlong rason din. Halimbawa, bakit nga po ba kailangan magpakalakas si Josue sa Panginoon? Una, ayon po sa talatang 6, para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. So why must Joshua be strong in the Lord? Because there is a promise na sabi po ni Yahweh na ibibigay po niya sa mga Israelita that if Joshua is going to be a faithful and strong leader, makukuha po nila ang pangako na yon. At yan po ay angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Which means they must move forward. Hindi sila dapat tatalikod. Hindi po sila dapat aatras, but they must continue to move forward. Regardless kung ano po ang pagsubok. Regardless kung ano po ang maging problema. They must move forward in Christ. Bakit po? Dahil may pangako na ibinigay ang Panginoon para ho sa kanila. Number 2, why must Joshua be strong in the Lord? Sabi po sa talatang 7, para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Kagaya po ni Josue, hindi ho tayo magtatagumpay sa mga kahinaan po natin sa buhay, kahinaan po natin sa laman, o sa mga kasinungalingan na binabato sa atin ng diablo kung hindi tayo magpapakalakas sa Panginoon. Ang pagiging malakas po sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi lang po ito external lamang. Hindi lang po ito yung uma-attend lamang sa mga gawain. Hindi lang po ito na nagpapakita ka lang physically sa mga kapatiran. But being strong in the Lord ay kailangan ho natin gawin sa araw-araw para magtagumpay po tayo sa lahat ng ginagawa ho natin. Magtagumpay sa loob ng sambahayan. Magtagumpay sa loob ng ating mga trabaho. Magtagumpay in our marriage, in our raising of children, sa ating pagkakaisa sa loob ng iglesia. Dahil kung hindi po tayo magpapakalakas po sa Panginoon, lahat ng ating gagawin will not be successful. Kaya ang sabi po ng Panginoon kay Josue, kailangan mo magpakatatag para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Dahil ang tagumpay ay hindi nagbumula sa ating laman. Ang tagumpay ay hindi nagbumula sa ating karunungan. Ang tagumpay ay hindi nagbumula sa ating sariling lakas o kakayahan. Ang lahat ng tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, magpakatatag ka. And lastly, bakit kailangan magpakatatag si Josue? Sabi po dito sa talata 9, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos ay sa iyo, kahit saan ka pumaroon. Dumarating po ba sa atin, mga kapatid, na nakakalimutan natin, na kasama natin palagi ang Diyos? Nakakalimutan po ba natin na may Diyos po tayo na pinaglilingkuran, na siya po ay makapangyarihan, pero tayo po ay nadadaig pa rin ng takot, kaduwagan, pag-aalala, o anumang klaseng suliranin, na pumapasok po sa ating puso't isipan. Bakit nga po ba dumarating po ang takot? Bakit nga po ba dumarating ang pag-aalala? Sabi po ng Biblia, dahil nagkukulang po tayo na magpalakas sa Panginoon. At ano po bang ibig sabihin na tayo po ay malakas o nagpapakalakas sa Panginoon? And the Bible makes that clear answer found in verse 8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi para malaman mo po kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito.
Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Now, yung ibig sabihin po na pinagbubulay-bulayan ang salita po ng Diyos is not just reading it alone. Reading alone is not enough. Reading with application is what's needed. Yun ang binabanggit po ni Yahweh kay Josue. Kapag sinabi pinagbubulay-bulayan, hindi mo lang hinihimay-himay lamang para makuha mo lang ang kaalaman. Pero pagkatapos mo, himayin at makuha at mahukay mo yung kaalaman na sinasabi ng Biblia, hinihingi po natin sa Diyos yung kalakasan na maipamuhay ho ito. Dahil kapag naipamuhay po ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung ano man ang gagawin mo, ikaw ay magtatagumpay. Uunlad ka. Bakit po? Dahil sinusunod po natin ang tuntunin ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang biyaya. So ano po ba ang gamot, mga kapatid, upang hindi po tayo manghina? Ano po ba ang gamot para hindi po tayo mag-alala o matakot o mag-isip ng anumang kasamaan laban sa Diyos, laban sa kanyang salita, laban sa ating kapwa? Sabi ng Biblia, magpakalakas ka sa Panginoon. And at the end of the book of Joshua, ito ang kagandahan. Dahil nangako ang Diyos, kung ikaw ay magpapakalakas sa akin, at kung ikaw ay magpapakatatag, makukuha ninyo ang pangako na ibinigay ko sa inyo. At nakuha nga po nila, mga kapatid. Dahil po sinunod ni Josue, sinunod ni Caleb, ang tuntunin na sinasabi po ng Diyos. At yan din po ang pwede mangyari ho sa atin. Meron po ba tayo mga kahilingan na hinihiling po sa Panginoon na angkop po sa kanyang kalooban? Meron po ba tayo pinapatanggal sa Panginoon na kahinaan na hindi po natin maalis sa ating sariling lakas? Ang sabi ng Biblia, kung tayo po ay magpapakatatag lamang sa Panginoon, malalampasan po natin ang mga kahinaan po na ito at magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating gagawin kung ito po ay angkop lamang sa kanyang kalooban at plano. Pero ano kaya ho ang mangyayari kay Josue kung hindi po siya nagpalakas sa Panginoon at sinunod po niya ang kanyang sariling kalooban? Ano na lang po ang mangyayari kay Josue kung hindi po niya sinunod ang tuntunin ng Diyos? Makakapasok kaya po sila sa Promised Land? Magagawa po ba niya magtagumpay laban sa Jericho? Magagawa po ba nila na ubusin almost majority of the Canaanites kung hindi po siya sumunod sa Diyos? The answer, of course, would be a no. God does not honor sin. God does not honor disobedience. Kahit anong ialay po natin sa Diyos, obedience will always be better than sacrifice. Kaya ang sabi po ng Panginoon na 3 beses kay Josue, be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Kagaya po ni Josue, mga kapatid, we are in the same boat. Bilang mga dayuhan dito po sa mundo, remember, we are not citizens of this world. We are strangers. When you look on your right hand, when you look on your left hand, there are distractions of any sort and of many sorts. Distractions coming from the world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. Pero sabi ng Biblia, be strong. Huwag kang titingin sa kanan mo, huwag kang titingin sa kaliwa mo. Move forward, looking unto Jesus. Dahil meron po siya ipinangako po sa atin. At yung pangako po na yun, mga kapatid, is extraordinary. Kung sa lumang tipan, that promised land was Canaan. Pagdating po sa bagong tipan, that promised land is the new heaven and the new earth. Kung titingin po tayo palagi sa ating eschatological na Josue, na walang iba kundi si Kristo. If we become strong in the Lord Jesus Christ and in the power of His might, we too, mga kapatid, will not be distracted by the affairs of this life. Pero marami beses tayo na di-distract sa mga bagay dito po sa mundo. At yun ang isang bagay na inexhort po ni Yahweh kay Josue, huwag mong gagawin yun, anak. Do not be distracted, but be strong. Be courageous. Na bakit po kailangan maging matapang si Josue?
Kasi nakita na nga po natin, he needs to be strong. He needs to be firm. Being strong does not mean macho ka. Being strong does not mean hindi ka nakakaranas ng tukso. Hindi ka umiiyak sa presensya ng Diyos. O hindi mo inaamin na mahina ka. Being strong means inaamin mo sa Diyos na wala kang magagawa kung wala siya sa buhay natin. That is what it means to be strong. Pero sa panahon po nila Kristo, lalo na in the Greco-Roman era, to be strong means you depend on your own wisdom. You depend on your own strength. Yun ang ibig sabihin po ng being strong. Pero sa buhay po bilang Kristiyano, being strong means every single day, aminado ka, Panginoon, kailangan ko ang biyaya mo. I cannot get through this whole day without your grace. Kailangan ko ang iyong kalakasan. Kailangan ko ang iyong biyaya. Aminado ka, Panginoon, natutukso ako. Ito yung pumapasok sa aking pag-iisip. Malakas ang panghihikayat ng mundo, pero Panginoon, tulungan niyo po ako na hindi ako matisod, hindi po ako bumaksak o bumalik sa aking lumang pagkatao. That is what it means to be strong in the Lord. At makikita mo na lang yung mga bagay kung saan ka dati mahina, nagtatagumpay ka na laban doon. Bakit po? Because binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. And that is what we need on an everyday basis. But now that we understand of what it means to be strong in the Lord, what does it mean to be courageous? Maging matapang. Ang ibig sabihin po ba ng pagiging courageous o matapang is hindi ka natatakot na makipag-away sa iyong kapwa? Yung pa bang ibig sabihin po nun? Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng being courageous is, kahit anong kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng kaaway, kahit na marami ho tao, mga hindi mananampalataya, o kahit mananampalataya, na umuusig ho sa inyo, kumakalaban sa inyo, pinag-iisipan ka na masama, nananatili kang matatag at nagpapatuloy ka sa Diyos dahil ang iyong kalakasan, ang iyong pundasyon ay ang kanyang mga pangako. That is what it means to be courageous. Panginoon, I see that there are many against me, but my God is a great God. That is being courageous. Panginoon, I don't know how to pay the bills, but I know that you provide for all my needs. That is what it means to be courageous. Panginoon, hindi ko na po maintindihan bakit ito yung nangyayari sa aming pamilya. Pero dahil alam po namin, hawak niyo po ang aming buhay. That is what it means to be courageous. In other words, ang buong confidence po natin and courage ay nakatuon kay Jesus. That is what it means to be courageous. Kahit na tayo po ay harap-harapan na po sa kamatayan, hindi tayo natatakot kung saan po tayo pupunta dahil alam po natin that our hope and our courage is in Christ. Be courageous. Hindi madali ang hinarap po ni Josue. Milyon na mga Hudyo ang kanyang inaalagaan. Matitigas ang ulo. Hindi sumasang-ayon sa kanyang leadership, yung mga iba. Hindi nakikinig yung iba sa kanya. At marami pa ho sila mga kaaway. Pero sabi po ng Panginoon, be courageous. Ganoon din para sa atin mga kapatid. You need to be courageous for your family. You need to be courageous for your wife. You need to be courageous for your children. Kasi kung tayo bilang mga lalaki ng tahanan ay binaksak ng kaaway, kapag bumaksak na ang puno, sama rin ang mga sanga. Pero sabi nga po ng Biblia, God will never leave you nor forsake you. But in order to be reminded na hindi ka iiwanan ng Diyos, you must be strong in the Lord and be courageous. Now, aside from this, maaari ho natin tanungin, ito lang po ba ang halimbawa na binabanggit po ng Biblia of being strong in the Lord? Kasi we know what being strong in the Lord looks like sa buhay po ni Josue. Pero sa patotoo ng buong kasulatan, ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging malakas sa Panginoon ay sa buong patotoo ng salita po ng Diyos? So ulitin ko po, what does it mean to be strong in the Lord ayon
sa buong patotoo ng Biblia. Number 1, being strong in the Lord means pinapalakas mo din ang mga nanghihina. Being strong in the Lord means pinapalakas mo rin ang mga nanghihina. Dito po tayo in the book of Romans chapter 15. Romans chapter 15, talatang 1. Romans chapter 15, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. When we think about the words, be strong in the Lord, iniisip natin, kaya ko itong mag-isa. Ako'y nananatiling nakatayo. Walang nakakita na ako'y nanghihina, pero pinapakita ko sa church na malakas ako. Pero sa Biblia, hindi pala yun ang ibig sabihin ng pagiging malakas sa Panginoon. Ang ibig sabihin pala ng pagiging malakas sa Panginoon is, hindi mo lang kinikip, sinasarili, yung kalakasan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kundi kapag may nakikita ka na mga kapatiran na nanghihina sa pananampalataya, kaya ka binibigyan ng Diyos ng kalakasan upang palakasin din ang mga ibang tao. Bakit nga po ba tayo pinapalakas ng Diyos? Para lang po ba sa ating mga sarili lang po yun? Hindi ho. Sabi po ni Pablo, tayo mga malalakas sa pananampalataya, palakasin po natin ang mga nanghihina. Ang baluktot na kahulugan ng being strong is, kung nilalayo mo sarili mo, sa tingin mo malakas ka na, pero wala kang pinapalakas na tao, hindi malakas ang tawag doon. Mahina sa pananampalataya ang tawag doon. Because it takes courage to open your mouth to strengthen others. It takes courage kung ikaw ay mahiyain na lapitan mo ang mga taong you're not even close to. It takes courage to do that. It takes courage to open up. It takes strength na palakasin ang mga tao na alam mo nagdulot sa atin ng kapigatian. Pero kung nilalayo mo ang mga tao na nakasakit po sa atin, nilalayo mo yung mga tao na hindi mo ka-close, nilalayo mo ang sarili mo sa mga taong makukulit sa church, hindi ka malakas, mahina ka. Kung ilalayo ni Brother Josh ang aking sarili sa mga taong makukulit sa iglesia, pinagsabihan na ng ilang beses, pero hindi pa rin nakikinig. Pinapakita lamang ng Diyos na may kahinaan pa rin ako, hindi ako malakas. Kaya ho tayo madalas napipikati sa ating mga mata dahil meron tayong pamantayan sa ating mga sarili. Pero kung titignan po natin ang biyaya ng Diyos, na siya magpapalakas ho sa atin, magkakaroon po tayo ng pagtitiis sa ating mga kapatiran, pag-unawa sa ating mga kapatiran. Kasi ang isang malakas, hindi niya ilalayo ang kanyang sarili sa mga tao, kundi hahanapin niya, kanino ko ibibigay ang kalakasan na ito, na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya nga ho tayo nag-aaral ng Biblia, mga kapatid. Hindi lang para mamaga ang ating mga utak, kundi naghahanap tayo, kagaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo. Ibigay mo ang iyong buong sarili sa kasulatan. At kung ano yung mga pag-aaralan mo, yan ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo at sa mga makikinig sa iyo. Meron po ba tayo mga pinapalakas na kapatiran? Huwag mo sabihin na dahil nagbabasa ka lang ng Biblia, malakas ka na. Hindi ho. Si Satanas ay nagbabasa din, o may kaalaman rather sa Biblia. Pero wala siyang pinapalakas na tao, kundi dinadaya pa niya. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo ay pinapalakas ng Diyos, you are strong and courageous in Christ, kaya nais mo rin palakasin ang mga nanghihina. Alam niyo po, kapag pinasok po tayo ng Panginoon sa loob ng kanyang simbahan, meron po tayong tungkulin. Ang tungkulin po natin, makihalubilo,
makiisa sa kinatawan ni Kristo, makinig, magpasakop sa salita ng Diyos. Pero, sabi din po ng Biblia, exhort to one another. Pastor, wala po akong kakayahan magsalita. Hindi naman mangangaral ang hinahanap ng Diyos eh. Hindi naman guro ang hinihingi po niya sa atin. Hindi niya sinasabi maging guro ka, hindi niya sinasabi maging mangangaral ka o pastor ka. Ang sinasabi niya, yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Kahit konti lang ang mga binasa mo na talata, pero yan ay nagdulot ng kalakasan sa iyo, ibigay mo rin sa iba. Mga kapatid, meron po ba tayong mga nakikita na mga kapatiran ng hihina, ng nalamig? Ano ang dapat nating gawin bilang mga malalakas sa pananampalataya? Sabi ng Biblia, palakasin mo. Pastor, mahiyain ako eh. Kaya nga sabi ng Biblia, be courageous. Hindi ka lalago. Walang mangyayari kung lagi ka mahihiya. Alam niyo po ba mga kapatid, bilang patotoo lamang, hindi po ako nagsimula sa ganitong klaseng tungkulin na malakas. Mahina rin po ako. Mahiyain din when I became a Christian. Mahiyain sa kategory ng magpalakas ka ng mga kapatiran. Pero habang hinihimay-himay po tayo, habang minomold po tayo, ng Panginoon sa kanyang mga salita, you start to put your faith into action. Hindi ko maintindihan habang tinatrain po ako ng mga elders of the church. Bakit ganun? Dinadala ako sa mga may edad sa akin pero iniiwan din ako. Now that forces me to talk to them. Kasi ka-vibes ko lang yung mga kaedad ko eh. Pero bakit ganito dito ako dinadala sa mga mas matanda sa akin? Is because there is a weakness in my life that I need to grow out of. Ganoon din sa atin mga kapatid. Mahiyain ka ba? Introvert? Hindi po namin sinasabi that in one day, matatanggal po yun. Pero you need to start somewhere. Kasi sabi ng Biblia, be courageous. Kung ikaw ay malakas sa Panginoon, be courageous. Strengthen those that are weak. Diyan masusubok po ang ating paglago. Ang paglago ay hindi lamang natatapos sa kaalaman sa Biblia, kundi kung paano gamitin ang kaalaman sa Biblia. So sabi ho dito, tayong mga malalakas sa pananampalataya, dapat tumulong sa mga kapatid. Ito pa ho ang isang hamon mula sa Biblia. Kung yung humihingi po ng tulong ay nagkasala sa iyo, anong gagawin mo? Sabi ng Biblia, tulungan mo pa rin. Mahalin mo pa rin. Pagpalain mo pa rin. Palakasin mo pa rin upang makita niya ang pag-ibig ni Kristo. Dahil hindi na ikaw yung nakikita nila, kundi yung kalakasan ng Diyos. So being strong in the Lord is not just you're keeping everything to yourself. That's not just being strong. That's not what being strong in the Lord means. Being strong in the Lord, ayon po sa Biblia, is what you are learning from Christ, binibigay mo sa iba upang dumakas din po sila. Because you are not running the race alone. We are running the race together. Sinong matutuwa kung ikaw lang ang tumatakbo and you're almost at the finish line, pero may nakita ka hindi na tumatakbo? No, mga kapatid. Hindi mo hahayaan na tumigil po sila, but you pick them up and you help them finish the race with Christ. Dahil kung ikaw ay pinalakas ng Diyos, palakasin din po natin ang mga nanghihina sa pananampalataya. So number 1, what does it mean to be strong in the Lord? To strengthen those who are weak in Christ. Number 2, to be strong in the Lord means na nanatili po tayong nakatayo sa kabila po ng spiritual warfare. Dito po tayo sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6. Ephesians, chapter 6. Being strong in the Lord means to remain strong while under spiritual warfare. Verse 10, Efeso 6, talatang Gs.
At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo. Or in English, finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. What does that mean? Kapag tayo po ay nagpapakalakas po sa Panginoon at umatake po ang kaaway, hindi ka agad natatangay, kundi nananatili kang matatag at lumalaban ka pa. Now, dahil po si Satanas ay anghel at ang anghel ay espiritu, hindi ibig sabihin po ni Pablo dito na pisikal ang ating pakikipagdigmaan. Dahil hindi mo masusuntok ang anghel. Espiritu siya eh. Ang ibig sabihin po dito na spiritual warfare is, lahat ng binabato ng kaaway laban sa atin is always this: to make you doubt God so that you can quit the race. Every attack of Satan is always to encourage you to doubt the Word of God so that you do not continue the race. Well, what caused Adam and Eve to sin? Doubting the Word of God. What caused Moses na hindi po siya makapasok sa Promised Land? He doubted the command of God kasi nagdagdag pa siya. What caused, mga kapatid, si Sarah na magkaroon ng stepson by the name of Ishmael? She doubted the promise of God. So kapag pinagdududahan po natin ang salita ng Diyos, that means hindi tayo nagpapakalakas sa Panginoon. At yan ang gusto ng kaaway. You are in spiritual warfare, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng Biblia, be strong in the Lord because you are in warfare. Did you know that when you accepted Jesus Christ, you are enlisted in the army of God bilang sundalo ni Kristo? Nang ibig sabihin, from this point on, hanggang ikaw ay bawian ng buhay o hanggang kunin ka na ng Panginoon, you are a soldier of Jesus Christ. Yan ang sinabi po niya kay Timoteo, be strong in the grace of Christ as a soldier of Jesus Christ. Pero ano hong mangyayari sa isang sundalo po ni Kristo na nakipagdigmaan kay Satanas na hindi handa? Isang pitik lang, tangay na tayo. Isang tukso lang, kumakagat na. Kapag nagbigay na ho ng bulong si Satanas sa ating isipan, nakikinig agad tayo. Bakit ho? Because hindi tayo nagpapakalakas sa Panginoon. Minsan kapag tayo po ay tinatanong, musta na ang spiritual life mo? Ayos lang naman. Pero, paano naging ayos? Lagi tayo nadadala ng laman. Meron tayong mga inuuna kaysa sa Diyos. Tinatamad tayo manalangin, tinatamad po tayo magbasa ng Biblia. Paano natin masasabi, ayos lang ang ating spiritual? Yun ang kasinungalingan ni Satanas. Satan doesn't want you prepared. He wants to catch you off guard. Ganun si Satanas. Hindi ka niya titirahin sa isang bagay na ayaw mo. Titirahin ka sa isang bagay that you like, of something you love, something you want. Hindi ibibigay ni Satanas isang bagay na pangit, kundi maganda. That's how he attacks. So sabi ng Biblia, if you are strong in the Lord, you are able to stand against the schemes of the devil. Anong ibig sabihin po nung schemes na binabanggit po dito? Literally, strategies. Strategies ng kaaway. Ano hong mangyayari kung wala po tayong laman na salita po ng Diyos sa ating puso at isipan?
Wala, tangay. Kapag nirebuke ka, magtatampo ka. Kapag tinuwid po tayo ng ating kapatiran, iisipin mo sila ng masama. Pag-iisipan mo sila ng masama. O, palawakin po natin, hindi ka lang kinamayan sa church. Nag-isip ka na hindi tama. Pero kapag tayo po ay nagpapakalakas sa Panginoon, kapag tayo tinituwid ng Diyos, alam mo that this is from God. Alam mo kung paano mo lalabanan ang maling pag-iisip. Alam mo kung paano mo lalabanan ang mga strategies ng kaaway. Because you're strong in the Lord. That is why reading the Bible is essential, mga kapatid. Now, hindi po sinasabi ng Biblia that you gotta read the Bible every day for 2 hours. Pero sinasabi po ng Biblia, spend as much time as you can. Because you will need it. May isang mangangaral, sabi po niya, sa isang human level, hindi natin madi-deny that discouragement, depression, anxiety, fear, paranoia can come in the life of a person. Pero sabi po niya, on a spiritual level, yan po ay bunga ng kasalanan. Because of the fall, because of sin entering into the world, it has corrupted and has made us so messed up in our nature that we carry these things. Pero sabi din po niya, but when you become a Christian, and you are aware of the promises of God na hindi ka niya pababayaan, then in some way or form, depression becomes a choice. In some way or form, anxiety becomes a choice. In some way or form, mga kapatid, discouragement becomes a choice. Now, we are not denying na sa ating cognitive, cerebral capacity and context, there's something in here physically that triggers something. Hindi natin madi-deny yun. But now that you are a Christian, who do you put your faith on? Is God greater than your discouragement? Is God greater than your doubts? The only reason why doubt becomes stronger is because you put your confidence here than here. That's why we need to be strong in the Lord. Minsan dumarating po yung doubts of our salvation. Talaga ba ligtas ako? Kung ligtas ako, bakit ako lagi nagkakasala? Alam mo na nga, pinatawad ka ng Diyos. Sinisikap mo naman magbago. Pero dumarating pa rin yung pag-aalala. Dumarating pa rin yung mga questions. Am I really saved? Now, there are cases where sinasabi po ng Biblia, examine yourself kung ikaw ay nananatili pa sa pananampalataya. Pero may binabanggit din po sa Biblia, kailangan mo isuot yung helmet of salvation dahil binubulong ng kaaway, hindi ka talaga pinatawad ng Diyos. Napakatindi ng kasalanan mo, hindi ka niya mapapatawad. So ngayon, kung hindi ka nagpapakalakas sa Panginoon, ano po mangyayari sa atin? Mapapasin mo ng sarili mo, lagi ka nakakulong sa kwarto, wala kang kinakausap na tao, lagi ka na lang mainit ang ulo mo. Is because tinatanggap mo yung kasinungalingan ng diablo. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, tanggapin natin ang lahat ng bagay na totoo. But how will you know what the truth is if we don't give time to the Word of God? Which then gives us the strength to be strong in the Lord. So number 2, kailangan po natin maging malakas po sa Panginoon dahil may kaaway ho tayo. Hindi po yung asawa mo ang kaaway mo, hindi yung kapitbahay mo, katrabaho mo, kamag-anak mo, anak mo. Hindi. Ang kaaway po natin ay si Satanas. And we need to be prepared. So being strong in the Lord means marunong po tayo makipaglaban kay Satanas. At hindi po lakas ang gamit natin, kundi salita ng Diyos. Kapag sinabi ni Satanas, pinabayaan ka ng Diyos, sabihin mo, sabi ng Biblia, hindi ako iiwanan ng Diyos kahit kailan. Kapag sinabi ni Satanas, hindi ka kaya patawarin ng Diyos dahil napakabigat ng kasalanan mo, sabihin mo, Jesus Christ
In Him, there is no condemnation. Kapag sinabi po ni Satanas, hindi na kayang ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo, sabihin mo sa Kanya, by the Word of God, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Be strong in the Lord. Number 3, kailangan po natin magpakalakas po sa Panginoon upang tayo po ay manatiling matatag sa ministeryo. In 2 Timothy chapter 2, kung atin po babasahin, 2 Timothy chapter 2, we need to be strong in the Lord in order to persevere in ministry. 2 Timothy chapter 2, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po na salita ng Diyos, kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalo na sa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat tumanggap ng bahagi sa ani? So dito, itinuturo sa atin ang mga ilang halimbawa of ministry. Alam niyo po, kapag sumali po tayo sa church, hindi madali. Because, unang-una, the sacrifices you will make for Christ are not easy. Maraming hihilingin si Kristo sa atin na dapat nating isuko. Ministry is not easy. Number 2, kailangan mo paglingkuran ang mga kapatiran. Well, that sounds easy. Hindi, kapatid. Iba't iba ang ugali ng bawat isa. Hindi po pwede, dito lang ako sa mga mahiyain dahil mahiyain po ako. Dito lang ako sa mga makukulit dahil makulit ako. Hindi. Pakikisamahan mo ang lahat. Mamahalin mo ang lahat. And here is isang prangka na patotoo. In the church, because it is imperfect as we speak, even the church will cause pain to you. Those in the body of Christ, sila pa ang pwede makatisod sa inyo. But you need to be prepared. In the church, you will be hurt by people you love. In the church, you will be betrayed. In the church, you will feel isolated, an outcast at times. Pero kailangan mo maging handa. Kasi sundalo ka eh. Hindi yun, natisod ako dito, hindi na ako dadalo. Be strong. Hindi ka lang binati, hindi ka na magpapatuloy kay Kristo. Be strong. Dahil hindi sila lamang, mga kapatid, ang end goal natin. Ang end goal po natin, sabi po dito, sabi po sa talatang 4, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Nang ibig sabihin, the reason why you are continuing in ministry in the midst of pain, suffering, betrayal, is because you're living only for Him. Kapag namuhay ka para lang sa mga kapatiran, matitisod ka. Kung mamumuhay ka lamang para kay pastor, matitisod ka. Pero kung mamumuhay ka at titingin ka lamang kay Kristo, kahit ano po kahinaan makita mo sa kaliwa o sa kanan, magpapatuloy ka pa rin dahil pinapalakas ka ng Diyos. May mga narinig po ako dati pa, mula sa isang mangangaral, sabi po niya, nakarinig po siya ng isang tao na sinasabi po niya, Kristiyano ho siya, sabi niya, I don't want to go to church. So tinanong po siya ng mangangaral, why? Because there's so many hypocrites in the church.
Now, the pastor could have been defensive. The pastor could have been offensive if he wanted to. Pero sabi niya, in the church, that is true. There will be hypocrites. There are sinners. Pero kung ilalayo mo sarili mo from the church, that means hindi ka rin hipokrito. Every single one of us has lived a life of hypocrisy. At hindi po natin kailangan maging hipokrito na hindi na tayo dadalo sa church because there's hypocrites in the church. Mga kapatid, if there were no hypocrites in the church, walang church. Kasi ang ibig sabihin po ng hipokrito ay hindi lang po you're living a double life. Ang pagiging hipokrito is, may sinasabi ka sa Panginoon, nangako ka sa Diyos na maglilingkod ka, pero binawi mo. So a hypocrite is also a pretender. You pretended to God na maglilingkod ka, pero binawi mo. Hipokrito ang tawag doon. So sino ho ang nasa kategorya na yon? Lahat tayo. We all made a vow to God that we would serve Him. Pero binawi natin. So in the church, kung hindi tayo magpapakalakas sa Panginoon, madali ka matitisod sa tao. Matter of fact, kung lagi ka nalang natitisod sa tao, that shows immaturity. If that's all we see is kahinaan, immaturity ang tawag doon. Bukod pa ho dito mga kapatid, babae man o lalaki, kung lahat ng nakikita ho natin is kahinaan at tayo natitisod, pero hindi natin pinapalakas yung mga kapatiran, hindi natin sila tinutuwid, hindi natin sila wina-walk with, hindi natin sila pinapalakas, ini-encourage, pinapray over, then that's not being strong in the Lord. At isa pa ho mga kapatid, when you are strong in the Lord, and I'm now speaking to married people, kapag may nakita ka kahinaan sa iyong mga kapatiran o sino man tao, hindi mo dinadala yung basura na yun sa loob ng bahay. Hindi mo sinasabi yun sa asawa mo. I'll give an example. Kung ikaw ay isang Kristiyano, may nakikita kang kahinaan sa iyong kapwa Kristiyano in the church, hindi mo dadala yung basura na yun at ibibigay mo sa asawa mo dahil kapag siya'y napuno ng basura, the next time they come to the church, iba na ang pananaw niya sa taong ito. That's not what it means to be strong in the Lord. What it means to be strong in the Lord, however, is this. Mami, panalangin nga po natin itong kapatid natin na ito. Kung ano man ang rason, kung ano man pinagdadaanan niya, palakasin at baguhin siya ng Diyos. Hindi yung lahat ng detalye ibubulgar mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo. That's not what it means to be strong in the Lord. Basurero ang tawag doon. But the Bible says, mga kapatid, when you look at Christ, nung nakita po niya ang kahinaan ng kanyang mga alagad, ano po ang ginawa po niya? Ipinagkalat po ba niya sa mga ibang tao? Sabi po ng Biblia, He gave it to God. He said, Father, these ones that you have given me, I have kept in my name. I have kept in your name. Pinalakas po niya ang mga kapatiran. Pinalakas po niya ang mga alagad. Ibinigay po niya ang kanyang mga pangalan sa Ama. He became the example of what it means to be strong. So in the ministry, hindi madali. You will be betrayed in the ministry. You will be persecuted in the ministry. You will be hurt in the ministry. Pero sabi nga po ni Pablo kay Timoteo, Anak, be strong in the grace of Jesus Christ. Because it's not easy. Kaya kailangan alam po natin yung pinasukan natin. Hindi po pwede, di ko pala alam na ganito pala ang church. And we want to break the news. There's more to come. But before we get to the last part, bakit nga po ba pinitulutan ng Diyos na magkaroon ng pain in the ministry?
suffering in the ministry, persecution in the ministry. Why does God allow that? Dahil He wants you to become more and more like Jesus. Sino yung mga kasama ni Kristo? Isang mayabang, si Pedro. Isang mahiling magduda, si Tomas. Sino pa? Isang naturingang alagad na nagtraidor sa kanya, si Judas Iscariote. And we can go on and on and on of the type of personalities na nakapaligid kay Kristo. And yet, natapos niya ang kanyang tungkulin. Natapos niya ang kanyang misyon. Kaya dinala po kayo mga kapatid sa aking buhay para ako'y lumago. Kaya naman dinala ang bawat kapatiran, which is from this side and that side, towards each other's lives, para lumago kayo. Walang mangyayari ho sa atin kung mag-iiwasan ho tayo. Walang mangyayari ho sa atin kung magbubulungan po tayo. Walang mangyayari ho sa atin kung hindi tayo magpapakalakas sa Panginoon and persevere in ministry. Sabi po ng Biblia, ang siyang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. We need to be strong in the Lord to persevere in ministry. And lastly, kailangan po natin mga kapatid, maging malakas po sa Panginoon upang magtagumpay po tayo laban kay Satanas. In 1 John chapter 2, if you read with me, 1 John chapter 2, talatang 14. 1 John chapter 2, verse 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Sumusulat ako sa inyong mga anak, dahil nakilala niyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama, dahil nakilala niyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil matatag ang iyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Sa kahulian, what does being strong in the Lord look like in the life of the Christian? And sabi po ng Biblia, it's not how much they know. It's not how much they attend. It's not how much they give. Pero sabi ng Biblia, it's how they keep the Word of God. Maari may mga ilang kapatiran po dito, wala ka pang 10 taon sa iyong pagiging Kristiyano. Pero, kapag sinisikap mo na tuparin ang salita ng Diyos at ingatan ang salita ng Diyos, malakas ka sa Panginoon. May mga ilan ho sa atin, maari hindi nyo pa natatapos basahin ang buong Biblia. And that's fine. Baka 2 books lang ang nababasa mo, and that's fine. Pero kung iniingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong puso, malakas ka sa Panginoon. May mga iba ho sa atin. Maaari konti lang ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Wala kang kakayahan magsalita, wala kang kakayahan mangaral. Pero kung iniingatan mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sabi ng Biblia, malakas ka sa Panginoon. Pero ang nakakahiya is, kung si Brother Joshua, palabasa si Brother Joshua, sabihin natin may kaalaman sa Biblia, pero hindi ko iniingatan ang salita ng Diyos sa aking buhay, hindi ako malakas. Mahina ako. So lagi ho natin tatandaan mga kapatid, ang malakas sa Panginoon ay hindi masusukat sa kaalaman mo lamang sa salita ng Diyos. Hindi masusukat kung gaano ka kabanal sa labas. Hindi masusukat sa experience mo in the church. Masusukat lang po ito kung iniingatan mo ang salita ni Kristo sa iyong buhay. At ano po ang magiging resulta po nun? Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. You want victory over Satan? Keep the Word of God. You want victory over sin? Keep the Word of God. You want to grow in Christ?
keep the Word of God. You want to love more? You want to understand more? Gusto mo magkaroon ng mahabang pagtitiis at pangunawa? Keep the words of Christ. Pastor, nagsasawa na po mag-away sa loob ng aming bahay. Ayoko na kami mag-away ng aming mga anak, aking asawa. I don't want to fight anymore. Keep the Word of God. Pastor, ayoko na ma-distract. Keep the Word of God. Pastor, I want to be with Jesus. Sundin mo ang salita ng Diyos. To close, mga kapatid, ito ang tinuturo ng Biblia of what it means and how it looks like to be strong in the Lord. Pinapalakas mo ang iba. You are always prepared for warfare. You persevere in ministry. And you are striving to obey God's Word. Magagawa lang po namin ito, mga kapatid. Magagawa lang po natin ito sa tulong at biyaya ng Diyos. Kapag nakita niyo po si Brother Joshua na dapa, huwag mo pagtawanan, tulungan niyo ako. Kapag may mga nanghihina at hindi na sila tumatakbo, pick them up. Kapag may naliligaw, remind them. Because meron po tayong race that we must finish. And that race is running to Jesus. Malapit na po siya bumalik, mga kapatid. Be strong. Don't give up. Huwag kang susuko. Malapit na po matapos ang race na ito. He is coming back very soon. As we pray.